Nako mga kabibig, huwag masyadong high blood ha. Tinapatan or may pagtapat, wag kebs tayo dyan kasi alam natin na ang prayer rally sa Davao noon pa ito plinano at ngayon talaga na pinush through at ang daming pumuntang mga political people, politics, mga politician ba ay na parang naniniwala sila sa ipinaglalaban ng mga Duterte. Nako, ito isang sampal ni Pangulong Bongbong Marcos na tila hindi nagkakaisa ang gobyerno niya. Na tila hindi niya pinakikinggan ang mga hinanaing na mga tao at konti lang ang kanyang pinakikinggan. Tama nga si Senator Amy Marcos na ang mga demonyo ay nakapaligid ni Pangulong Bongbong Marcos at tila bawal si Pangulong Bongbong Marcos na makipag-associate sa ibang tao para naman makita ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang kaganapan sa kanyang gobyerno. At eto pa ang malala mga kabibig. Galing sa isang news firm, show of force ng Bagong Pilipinas Rally, hakot ang tao ayon kay Senator Amy Marcos. My God! Kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos ang siyang nagbuko sa kung anong klaseng rally ito. Hakot pala ito mga kabibig. Ayon sa senadora, nakatanggap siya ng memo sa nag-uutos na maghahakot ng tao para sa Bagong Pilipinas Rally. Tapos ito pa, ito pa ang pinakamalaking pasabog. Lahat ng gastos i-reimburse. Nako po, pera na naman ang bayan. Tayo naman na magbabayad sa mga ginagamit nilang kwarta dyan sa Bagong Pilipinas Rally. Ang Davao kabibig, ay excuse me, free ang t-shirt. Excuse me, kahapon pa sila nagsimulang nag-free printing. Maraming sponsors, hindi ito i-reimburse di katulad ng Bagong Pilipinas Rally na may kumakalat na mga GC ngayon. I don't know kung it is really true or not, pero dito as in super grabe na windang ako sa GC. Ito sabi dito, may Bagong Pilipinas kick-off GC pala. Bakit may payroll? Hala, may payroll. Saan po yung link? Nako, kick-off rally to. Hindi 2,000 pesos, 1,500 lang plus kalahating kabang bigas. Kanino galing pera para sa payroll? Nako, eto na. Hello mga kapatid. Ako po. 2,000, biglang nag 1,000, tapos kalahating kaba ng bigas ang ibibigay. Naku po, totoo kaya ito? Ano ito Bagong Pilipinas Movement na GC at talagang lantaran, as in, pinost ito. Tapos may mga paano pa sila doon sa GC na yan. Nagtitinda pa sila ng t-shirt. Ay nako. Pati t-shirt binibenta sa Bagong Pilipinas. Talagang sinakyan ng mga negosyante ito, no? Yung mga naghahanap buhay din ba? Wala, pera-pera lang talaga ang nangyari ngayon, no? Buti na lang sa Davao. Free printing. Davaoenos are not for sale. Wow, perfect na perfect talaga. Ito talaga ang planado, 'di ba? Ito talaga yung may programa, may programa, may patutunguhan. Talagang alam nila kung bakit sila nagrarally. Hindi yung nagrarally tayo just for the tapatan. Ay, kalarki talaga. Kaya ito panoorin ninyo ang video ito at baka mahimasmasan din kayo at malaman ninyo ba kung saan na ba patutungo ang Pilipinas ngayon. Parang continuation ito ng eleksyon noon. Hindi na ngayon si Leni versus BBM, kundi ngayon ay BBM, House Speaker Martin Romualdez versus Senator Amy Marcos kasama si VP Inday, kasama ang Duterte. Naku, mga kabibig, iba na talaga ngayon. Kaya, mga Pilipino, let's save ourselves.
kung ano ang pwedeng natin gawin sa sarili natin, let's find work. Oy, ganun na. Kung wala si Inday Sara, yan ang totoo. Kung wala si Inday Sarang sumabay sa pinsan mo, walang Marcos na presidente ngayon. At walang Romualdez na tambalos-los na maging speaker ngayon. Yun lang ang isipin mo. Ang administration na to, malaki ang utang laloob sa mga Duterte. If you remember, sinabi naman talaga noon ni Tatay Digong na he is a very weak leader. Pero, dahil si Senator Amy linigawan ng todo ang ating pinakamamahal na Vice President Inday Sara, gumib-in, tinalikuran ni Inday Sara ang kanyang ama. At sinunod na mag-Vice President siya. Mr. Speaker, nakita kita ang laki ng ano mo, katawan mo, tumatayo ka, sabi mo, ako'y maninindigan para sa bayan. Paano ka nanindigan nung panahon ng ibang administrasyon na hindi inililibing ang tiyuhin mo at ama ng ating Pangulo? Nanindigan ka ba? Di ba para kang pugsit doon sa tabi na hindi kayo makapagsalita? Ngayon nagkapoder ka, ang yabang mo, na maninindigan ka sa demokrasya. Anong demokrasya ang binibigay mo sa amin? Martial law itong binibigay nyo sa amin. Tinago ni Pangulong Duterte sa mata ng sambayan ng Pilipino ang pagpalibing sa libingan ng mga bayani. Dahil tatlong dekada, tatlong presidente na ang umupo, hindi napapalibing. Pero matigas din at matikas ang aming pinakamamahal na Presidente Rodrigo Duterte na itinago niya sa sambayan ng Pilipino para lang maipalibing ang tiyuhin mo. Ikaw ang pinakawalang hiyang naging Speaker of the House. At ito pa, kahapon daw, diba, San Zambales, dinagsa ang bagong Pilipinas Servisyo Fair. May isang netizen na nag-comment. Naghakot sila ng tao para sa Servisyo Fair, pero yung serbisyo limited lang sa 250 or 300 persons. Pati services limited din. Ang daming nag-alisa na walang napala. Parang palabas lang lahat. Hala, totoo kaya itong kinoment na isang netizen na parang nadismaya sa Zambales bagong Pilipinas Servisyo Fair. Sabi na niya, para photo op lang ba ito? Para commercial lang ba ito? Para sabihin may nagawa ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Tapos si House Speaker Martin Romualdez pa ang nandoon, nakipag-associate. Ano ito, oy? Kaya mga netizen, kung merong mga serbisyong i-offer ng ating government, kunin natin, pera natin yan. Pinaghirapang natin bayaran ang tax, di ba? So kung saan yung may magandang oportunidad, go! Oo. Isipin mo na dapat ay mabuhay. Ganon. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.